Magandang araw sa inyo, Kuya Demetrios. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay ng iyong mga narration. At sa totoo lang, matagal ko nang pinag-iisipan kung ipapadala ko ba itong karanasan ko. Hindi kasi ito basta-basta kwento na guni-guni lang. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang amoy ng malansang dugo at ang tunog ng tila tinatapak ang tuyong dahon sa itaas ng aming bubuman, ay tumatayo pa rin ang balahibo ko. Sana ay mabigyan mo ng buhay ang kwentong ito para magsilbing babala na rin sa iba. Itago mo na lang ako sa pangalang Leo, 25 anyos. Tubong probinsya ako doon sa isang liblib na baryo sa dulo ng isang bayan na hindi ko napapangalanan para na rin sa seguridad ng mga kamag-anak ko na nandoon pa rin hanggang ngayon. Lumaki ako sa gitna ng malalawak na niyugan at mga sapan na tila walang katapusan ang daloy. Noong mga panahon na iyon, payak lang ang buhay, pagsasaka ang ikinabubuhay ng pamilya ko, at ako naman ay tumutulong sa pag-aani ng kopla. Sanay ako sa dilim, sanay ako sa katahimikan ng gabi, pero hindi ako naging handa sa gabi na binago ang pananaw ko sa kung ano ang totoong nakatago sa kakahuyan. Nagsimula ang lahat ng mamatay ang matandang kapitbahay namin na si Tandang Tasia. Sabi ng mga matatanda, alaga raw siya ng isang masamang elemento, pero dahil lumaki ako sa modernong panahon kahit nasa probinsya, hindi ako naniwala. Akala ko ay mga kwentong matandalan yun para takutin kaming mga bata. Pero noong gabi nakabulos siya, doon ko naramdaman ang kakaibang bigat sa hangin. Ang amoy ng paligid ay hindi na amoy ng kandila o bulaklak, para itong amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng malansang amoy ng kalawang. Isang gabi, pinakiusapan ako ni nanay na bantayan muna ang aming maliit na sari-sari store dahil kailangan nilang pumunta sa kabilang baryo para sa isang emergency. Mag-isa lang ako. Ang bahay namin ay medyo malayo sa ibang kabahayan, napapalibutan ng matatayog na puno ng santol at kawayanan. Habang nakaupo ako sa tapat ng counter, naramdaman ko ang biglang pagtahimik ng paligid. Alam mo yung pakiramdam na pati ang mga kuliglig ay biglang huminto sa paghuni. Tila ba may isang malaking presensya na dumaan at nagpatahimik sa lahat. Doon ko unang narinig ang tunog. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Noon ko lang narinig yun ng ganoon kalapit. Mahina lang nung una, parang may tunatapik sa yero ng bubuma namin gamit ang mahahabang kuko. Pero ang nakapagtataka, imbes na lumakas ang tunog habang lumalapit ang kumanuman yun, lalo itong humihina. Naalala ko ang sabi ni Lolo noon, kapag ang huni ng tik-tik ay mahina, nasa malapit lang siya. Kapag malakas, malayo pa, naramdaman ko ang malamig na pawis na namumulo sa noo ko. Pinatay ko ang ilaw sa loob ng tindahan para hindi ako makita mula sa labas. Pero hinayaan kong bukas ang munting siwan sa bintana para makasilap ako. Sa labas, ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita ko ang mga anino ng puno. Pero may napansin akong kakaiba sa itaas ng malaking puno ng santol sa tapat ng bahay namin. May isang anino doon na hindi gumagalaw, pero hindi ito hugis ng sana o dahon. Hugis ito ng isang tao na nakayuko, pero ang mga braso nito ay tila masyadong mahaba para sa normal na tao. At habang tinatitigan ko ito, unti-unting hamaba ang mga anino sa lupa. Doon ko napagtanto na hindi lang pala isa ang naroon. Sa gilid ng paningin ko, sa may dilim na bahagi ng aming bakuran, may nakita akong isang babaeng nakaputi. Akala ko nung una ay si nanay, pero nang dahan-dahan itong humarap, wala itong mukha. Isang patag na balat lang ang nandoon, tila isang blankong papel, at mula sa ilalim ng suot niyang puting duster, may tumutulong itim na likido. Hindi siya naglalakad, parang lumulutang siya papalapit sa tindahan ko habang ang tunog ng tiktik sa itaas ng bubong ko ay lalong humihina, tila bumubulong na sa mismong tenga ko. Biglang niyanig ang buong bahay ng isang malakas na kalabog sa bubuman. Tila may isang mabigat na bagay na bumagsak doon. Kasabay nito ang tunog ng tila isang tela na pinupunit, isang malakas na swish ng manapakpak. Ang amoy ng lansa ay naging sobrang tindi, halos masuka ako sa loob ng tindahan.
At doon, sa siwang ng bintana na aking sinisilipan, may isang mahabang dila na kulay ube at puno ng maliliit na tinik ang dahan-dahang gumagapang papasok, tila naghahanap ng kung anong madidilahan. Napaatras ako ng malaki, halos matambla ko sa mga nakasalansang sako ng bigas sa likuran ko. Ang dilang iyon, mahaba, malapot at tila may sariling isip, ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng wooden counter ng tindahan. Habang gumagalaw ito, nagiiwan ito ng malansang likido na kulay itim, at ang amoy nito ay parang bulok na daga na hinaluan ng imburnal. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko, ang bawat balahibo ko sa batok ay tila hinihila paitaas. Hindi ako makahinga ng maayos. Alam kong kapag gumawa ako ng ingay, malalaman ng nilalang na nasa itaas na narito ako sa loob. Pero ang mas nakakatakot ay ang babaeng walang mukha na nasa labas. Sumilip-uli ako ng bahagya kahit na halos simeteya na ako sa takot. Naroon pa rin siya, nakatayo lang sa gitna ng bakuran, pero sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kamay na mahahaba ang daliri ay dahan-dahang itinataas. Itinuturo ang kinaroroonan ko. Tila ba nagsisilbi siyang tagaturo sa halimaw na nasa bubuman ko. Biglang tumigil ang paggalaw ng dila. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang isang mahina at paus na boses mula sa itaas ng yero. Hindi ito salita, kundi isang tunog ng tila naglalaway na lalamunan. Kasunod nito ang sunod-sunod na kalmo sa yero, crash, crash, na para bang sinusubukan batasin ang bubong para makapasok. Diyos ko, tulungan niyo po ako, bulong ko sa sarili ko, kahit na ang boses ko ay halos hindi lumabas sa sobrang tuyo ng lalamunan ko. Naghanap ako ng kahit anong pwedeng panlaban. Naalala ko ang itak ni tatay na laging nakasabit sa ilalim ng counter. Pero bago ko pa ito maabot, isang malakas na hangin ang hamampas sa bintana ng tindahan. Ang mga delata sa stand ay nagsimulang manggalaglag. Lumilika ng ingay na tila isang kampana sa gitna ng nakakanidid na katahimikan. Blag, isang bahagi ng yero ang biglang naiupi papasok. Doon, sa maliit na butas na nagawa, nakita ko ang isang mata. Isang malaking mata na kulay dilaw at punong-puno ng mga pulang ugat. Nakatitig ito ng diretso sa akin. Hindi ito mata ng hayop at lalong hindi ito mata ng tao. Punong-puno ito ng galit at gutom. Ang tiktik na naririnig ko kanina ay naging isang nakakabinging tawa na parang dasgas na plaka. Sa ibaba naman, ang babaeng walang mukha ay nagsimulang kumatok sa pintuan ng tindahan. Hindi malakas, kundi marahan lang. Tok, tok, tok. Bawat katok ay tila tumatama sa mismong dibdib ko. At ang mas malala, ang pintuan na gawa sa kahoy ay unti-unting nagsisimulang mabulok sa bawat pagtama ng kanyang kamay. Ang kahoy ay nanangitim at umalambot na parang papel na nabasa. Napilitan akong gumapan patungo sa likod ng bahay, doon sa may kusina, para humanap ng ibang malalagusan. Pero bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagyanig ng bahay. Ang manananggal sa itaas ay hindi na lang basta naglalakad. Parang sinusubukan na niyang gibihin ang buong istruktura para makuha ko. Pagdating ko sa kusina, doon ako napatigil. Ang amoy ng lansa ay nanggagaling na rin sa ilalim ng sahig naming kawayan. May naririnig akong kalosko sa ilalim ng bahay, parang may kung anong malaking bagay na kumakalagkad sa lupa. Nang tumingin ako sa manapuwang ng kawayan, nakita ko ang kalahating bahagi ng katawan. Manabipukang nakalawid, kumakawag-kawag, at dahan-dahang umaakyat sa mga poste ng bahay namin. Naipit na ako. Ang kalahating katawan ay nasa ilalim, ang kalahati ay nasa bubuman, at ang maltong walang mukha ay nasa pintuan. Sa gitna ng desperasyon, kinuha ko ang isang bote ng gas at ang posporo sa ibabaw ng kalan. Pero bago ko pa ito masindihan, isang malamig na kamay ang humawak sa bukong-bukong ko mula sa ilalim ng kawayan. Isang kamay na matigas, malamig na parang bangkay, at may mahabang kuko na bumaon sa balat ko. Napasinghap ako sa hapdi ng mabaho ng mga kukong yun sa aking balat.
Napasigaw ako, hindi lang sa sakit, kundi sa matinding pandidiri ng maramdaman ko ang malapot at maligamgam na likidong dumidikit sa aking binti. Dugo at kung ano pang kumatas mula sa malapit bukang nasa ilalim ng sahig. Sinubukan kong sipkain ang kamay na iyon, pero tila bakal ang higpit nito. Sa bawat paghila ko, lalong bumabaw naman ako ko, tila gustong punitin ang aking laman. Sa itaas, ang yero ay lalong nayuyupi. Ang ingay ng pagkalmot ay naging tunog na ng pagpunit ng metal. Nakita ko ang isang mahaba at payat na kamay, balot ng kulay abo na balat, na pilit na dumudukot sa butas ng bubuman. Ang mga daliri nito ay may mga sugat na hindi gumagaling, at ang bawat patak ng itim na dugo nito sa sahig ay naglalabas ng busok na tila asido. Bitawan mo ako, sigaw ko, kahit alam kong walang makakarinig sa akin sa gitna ng liblib na niyugang ito. Dahil sa takot at adrenaline, nagawa kong abutin ang itak na nakasuksok sa gilid ng kalan. Gamit ang buong lakas ko, itinaga ko ito sa kamay na nakahawak sa bukong-bukong ko. Isang nakakangilong tunog ng pagtama ng talam sa matigas na buto ang umalanonaw, kasunod ang isang impit na tili na hindi galing sa lalamunan, kundi tila nang galing sa mismong lupa. Bumitaw ang kamay at mabilis kong hinaila ang pako palayo, habang naririnig ko ang pagkalagkat na malabito ka sa ilalim, tila nagmamadaling lumayo dahil sa sugat. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang multong walang mukha sa labas ay hindi na kumatok. Sa halip, ang kanyang mukha, ang blankong balat na yun, ay nagsimulang damaykit sa salamin ng bintana sa kusina. Dahan-dahan, ang balat sa kanyang mukha ay nagsimulang bumuka, hindi bilang bibig, kundi bilang isang punit na nagpapakita ng naglalakihang ngipin na nakapalibot sa isang madilim na butas. Ang kanyang anyo ay nagsimulang mag-iba, humahaba ang kanyang leeg at bumabaluktot ang kanyang katawan sa paraang hindi kaya ng tao. Kinuha ko ang bote ng gas, nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang takip. Alam kong delikado, pero wala na akong pagbibilihan. Ibinuhos ko ang kalahati sa sahig na kawayan at ang kalahati sa may bintana kung saan naroon ang multo. Sinubukan kong ikistis ang posporo. Crack, hindi samindi. Ang hangin mula sa pakpak ng maninanggal sa itaas ay pumasok sa butas ng bubong, pinapatay ang maliit na kislap ng apoy. Crack, sa pangalawang subok, samindi ito. Pero bago ko pa maibato ang posporo, isang malakas na kalabog ang yumunig sa buong bahay. Tuluyan ang nagiba ang isang bahagi ng bubong. Bumagsak ang itaas na bahagi ng maninanggal sa gitna ng aming kusina. Ang kanyang mukha ay tila sa isang matandang babae na naging hayop na nilisik ang mga mata. Mahaba ang ilong na tila tukot at ang kanyang dibdib ay bukat kung saan makikita ang tumitibok na puso na nakalabas. Napatitig siya sa akin at sa isang iglap, bumuga siya ng isang nakakahilo at mainit na hininga na amoy na bubulok na bangkay. Ang multong walang mukha naman ay nakapasok na rin sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumugapan sa pader patungo sa akin. Naipit ako sa sulok ng kusina, hawak ang nagliliyab na posporo habang ang dalawang halimaw ay dahan-dahang lumalapit. Tila ninanamnamang takot na bumabalot sa buong pagkatao ko. Naramdaman ko ang init ng apoy na malapit na sa aking mga daliri. Ang maninanggal ay naglabas ng isang mahabang umol. Itinaas ang kanya mga pakpak na tila balat ng paniki at nagandang sumunggab. Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay sa leeg ng maninanggal, isang agimat na tila pamilyal. Iyon ang agimat na laging suot ni Tandang Tasha. Nanigas ang buong katawan ko. Si Tandang Tasha, ang matandang akala namin ay payapan pumanaw na, ay narito sa harap ko o ang kumanong lumapastangan sa kanyang katawan. Ang agimat na tanso na nakasabit sa leeg niya ay kumikinam sa liwanag ng hawak kong posporo. Tila nanunuya sa gitna ng malansang amoy na bumabalot sa kusina. Hindi na siya naghintay. Sa isang mabilis na pagbag ng kanyang dambuhalang manapakpak, sumunggab ang maninanggal.
Ang hangin na nilikha ng kanyang paggalaw ay sapat na para itumba ang mga kaldero at pastain ang balat ko sa tindi ng lansa. Sa kabilang dako, ang babaeng walang mukha ay tila isang aninong bumagapan sa pader. Ang kanyang mga daliri ay humahaba at bumabaluktot, tila mga galami na handang samakal sa akin. Huwag, sigaw ko sabay bato ng nagliliyab na posporo sa sahig na basang-basa ng gas. Whoosh! Sumiklab ang apoy sa pagitan namin. Ang tuyong kawayan ay mabilis na nilamon ng liyab na naging hadlang sa pagitan ko at ng dalawang nilalam. Ang manananggal ay napatras, naglalabas ng isang matinis na tili na tila boses ng libu-libong pusa na pinapatay. Ang apoy ay kaaway ng kanilang uri. Ang init nito ay tila nagpapaputok sa kanilang balat na sanay sa lamig ng gabi. Pero ang maltong walang mukha ay tila hindi tinatablan. Tumagos siya sa apoy na parang usok lang ito. Ang kanyang puting daster ay hindi nasusunog, bagkus ay naging kulay apo at tila naging bahagi ng bilim. Hamaba ang kanyang leeg patungo sa akin, ang punit sa kanyang mukha ay bumukas ng lalong malawak. Naglalabas ng isang malapot na itim na laway na kapag pamatak sa sahig ay gumagawa ng tunog na tila kumukulong asido. Wala na akong matrasan. Sa likod ko ay ang dingding ng kusina na gawa sa kahoy at soali. Gamit ang itak na hawak ko, buong lakas kong hinampas ang dingding. T.O.K. T.O.K. Sa ikatlong hataw, nabasag ang lumang kahoy. Sumisid ako palabas, hindi alintana ang managasgas mula sa matutulis na kawayan at pako. Bumagsak ako sa basang lupa sa ilalim ng ulan na kanina pa pala nagsimulang pamatak. Pero ang takot ko ay lalong tumindi nang maramdaman kong may gumagalaw sa ilalim ng bahay. Ang kalahating katawan, ang mga bitukan nito ay tila mga ahas na mabilis na gumagapan palabas mula sa ilalim. Sinusundan ang amoy ng dugo mula sa sugat sa aking binti. Lumingon ako sa bahay. Ang kusina ay nilalamon na ng apoy, pero sa gitna ng usok, nakita ko ang manananggal na muling lumipad paitaas mula sa butas ng bubong. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin mula sa himpapawid. Sa ibaba naman, ang babaeng walang mukha ay lumabas mula sa butas na dinaanan ko. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging mas malaki at mas nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng nasusunog namin bahay. Nagsimula akong tumakbo, takbong walang direksyon sa gitna ng madilim na niyugan. Ang putik ay humahadlang sa bawat takbong ko at ang bawat punong nadidaanan ko ay tila may nakatagong mga mata na nagmamasid. Rinig ko ang pagbag ng mga pakpak sa itaas ko, swish, swish, pababa ng pababa, tila isang lawin na naghihintay ng tamang pagkakataon para dambahin ang bitima. Leo, Leo, napatigil ako. Ang boses na iyon, boses ni nanay, nanggagaling ito sa madilim na bahagi ng sapa sa dulo ng aming bakuran. Pero alam kong wala si nanay doon. Alam kong nasa kabilang baryo sila. Pero ang boses ay napakatutol, napakaamo. Tila ba nangahakit na pumunta ako sa dilim para humingi ng saklolo. Nang tumingin ako sa direksyon ng sapa, nakita ko ang isang figure na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Nakataliko dito, mahaba ang buhok, at suot ang baro na madalas isuot ni nanay. Pero ang anino nito sa lupa, ang anino nito ay hindi tao. Ang anino nito ay may dalawang malaking sungay at ang mga paa ay tila sa isang kambing. Nasa gitna ako ng dalawang panganib. Sa likod ko, ang manananggal at ang babaeng walang mukha. Sa harap ko, ang kumanom na papanggap na aking ina. At sa bawat segundo, nararamdaman ko ang paghina ng aking katawan dahil sa dugong nawawala sa aking binti. Biglang tumigil ang ulan at sa katahimikan, narinig ko ang isang tunog na mas nakakangilabot sa lahat. Isang tunog ng pagkulam ng tiyan pero hindi galing sa akin. Galing ito sa lahat ng direksyon. Napagtanto ko na hindi lang pala sila tatlo. Ang buong baryo, ang buong kakahuyan, tila nagising para sa isang piging. At ako ang pangunahing putahe. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga sikmura. Ang tunog ng pagkulam na yun ay hindi galing sa gutom ng hayop.
Ito ay tunog na malatuyot na lalamun ng uhaw sa sariwang dugo. Sa paligid ko, ang mga puno ng niyog na dati ay nagbibigay ng silom ay tila naging mga higanting bantay na nakapalibot sa akin. Mula sa madidilim na bahagi ng kakahuyan, nakita ko ang mga pares ng kumikinang na mata, pula, dilaw, at maputlang asul na unting lumalabas mula sa mga anino. Ang nilalang na nagpapanggap na sinanay sa ilalim ng balete ay dahan-daang humarap. Hindi ito ang mukha ng aking ina. Ang balat nito ay tila tuyong putik na nagkakabakbak at ang kanyang mga mata ay walang itim, puro puti lang na tila nabulag na ng panahon. Nang bamuka ang kanyang bibig, lumabas ang isang itim na usok na amoy asupra. Leo, halika rito. Ang boses niya ay nagbabago. Nagiging parang kaloskos ng dalawang batong pinagkistas. Sa itaas, ang manananggal, ang katawan ni Tandang Tricia, ay paikot-ikot sa himpapawid, tila isang buwitring naghihintay na ako ay tuluyang manghinat. Ang bawat pagaspas ng kanyang mga pakpak ay nagpapadala ng malamig na hangin na may dalang amuin ng nabubulog na laman. Habang sa likuran ko naman, ang babaeng walang mukha ay patuloy sa kanyang paggapang. Ang kanyang mga kamay ay humahaba na parang malabaging na handang pumulupot sa aking leeg. Kailangan kong gumalaw, hindi ako pwedeng manatili sa gitna ng bilog na ito. Tumingin ako sa direksyon ng sapat. Iyon lang ang tanging daan na hindi gaano misansin ang mga puno kahit na naroon ang nagpapanggap na nanay ko. Humigpit ang kapit ko sa itak. Ang talam nito ay bahagyang kumikinam sa liwanag ng nasusunog namin bahay mula sa malayo. Huminga ko ng malalim, pilit na binabaliwala ang hapdi ng sugat sa aking binti na ngayon ay namamanhid na sa lamig ng putik. Sa isang iglap, tumakbo ako ng buong lakas patungo sa sapa. Sigaw ko, hindi para manakot, kundi para bigyan ng lakas ang sarili ko. Nang malapit na ako sa nilalang sa ilalim ng balete, bigla itong sumunggab. Ang kanyang mga kuko na parang sa kambing ay muntik nang tumama sa aking dibdib, pero mabilis akong napailag at itinarak ang itak sa kanyang balikat. Isang malapot na likido ang tumalsik sa mukha ko, mapait, malansa, at nakakabaso. Hindi siya dumaing, sa halip, tumawa siya, isang tawa na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Tumalon ako sa pampang ng sapa, lumubog ang aking malapaa sa malamig na tubig. Ang agos ay malakas dahil sa ulan at ang tubig ay kulay putik. Habang binabagtas ko ang gitna ng sapa, narinig ko ang malakas na hiyaw mula sa itaas. Ang manananggal ay bumubulusok na pababa. SWOOOSH. Naramdaman ko ang matutulis na kuko na bumuhit sa likod ng aking balikat. Napasubsob ako sa tubig, halos malunod habang ang tubig sapa ay pumasok sa aking ilong at bibig. Sa ilalim ng tubig, sa gitna ng labo, may nakita akong mga puting kamay na umaabot mula sa ilalim ng mga bato. Ang mga multo ng mga nalunod dito noon, pilit akong hinahatak pababa para isama sa kanilang malamig na libingan. Pumiglas ako, pilit na umahan para humina. Nang makalabas ang ulo ko sa tubig, nakita ko ang manananggal na muling pumailan lang, naghahanda para sa pangalawang pagsunggab. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nasa itaas. Ang babaeng walang mukha ay nasa pampan na, at ang kanyang leeg ay humahaba ng humahaba, parang isang ahas na tumatawid sa ibabaw ng tubig patungo sa akin. Dito na ba ako matatapos? Tanong ko sa sarili ko habang ang aking paningin ay nagsisimulang magdilim. Natano ko sa dulo ng sapa ang lumang Sanctuario de San Jose, isang abandonadong kapilya na itago na lang natin sa pangalang yun. Sabi ng mga matatanda, banal ang lupang kinatatayuan ito at hindi makakapasok ang anumang masamang elemento. Pero ang layo nito ay tila 1 kilometro pa sa aking kalagayan. Biglang niyanig ang paligid ng isang malakas na kulog. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang libo-libong mga nilalang na nakatayo sa magkabilang pampan ng sapa. Lahat sila ay nakatingin sa akin, tila nanonood ng isang palabas. Ang manananggal ay naglabas ng isang mahabang dila,
na sa pagkakataong ito ay may dalawang dulo at mabilis itong itinusok pababa patungo sa aking direksyon. Kasabay nito, ang kalahating katawan na nasa lupa kanina ay biglang lumitaw sa pampang. Ang mga bitukan nito ay humahaba na para mga latigo. Tinitira ang tubig sa paligid ko. Wala na akong lakas para lumamoy. Ang agos ng sapa ay dinadala ako patungo sa isang malaking talon sa dulo, kung saan ang mga bato ay matutulis at handang dumulog sa aking katawan. Sa itaas ko, ang manananggal ay nakabuka ang mga pakpak. Hinaram ang liwanag ng buwan, habang ang babaeng walang mukha ay nakahawak na sa aking binti mula sa pampam. Hinigpitan ko ang hawak sa aking itak at tumingin sa langit. Kung kukunin niyo ako, hindi ako susuko ng hindi lumalaban. Isang malakas na kalabogan narinig ko mula sa ilalim ng tubig. May isang malaking anino na mabilis na lumalangwi patungo sa akin mula sa malalim na bahagi ng sapa. Hindi ito manananggal, hindi rin ito multo. Isang bagay na mas malaki, mas matanda, at tila mas gutom sa lahat ng narito. Ang tubig sa paligid ko ay nagsimulang bumula, hindi dahil sa agos, kundi dahil sa isang malaking presensya na nagmumula sa kailaliman. Isang higanting anino ang mabilis na hamati sa tubig, at sa isang iglap, isang pares na mga braso na kasing laki ng puno ng nyog ang sumulpat sa ibabaw. Ang balat nito ay tila kalyo ng matandang buhaya, magaspang at puno ng mga lumot. Naramdaman ko ang paghinto ng lahat. Ang manananggal na nasa itaas ay biglang tumigil sa pag-atake at mabilis na lumipad paitaas. Naglalabas ng isang matinis na hiyaw ng takot. Ang babaeng walang mukha na nakahawak sa binti ko ay biglang bumitaw at tila naglaho na parang usok sa hangin. Maging ang mga bitukan nasa pampang ay mabilis na umurong pabalik sa dilim. Sa harap ko, unti-unting lumitaw ang ulo ng nilalang mula sa sapa. Hindi ito tao. Ang mukha nito ay parang sa isang matandang lalaki pero ang mga mata ay kasing laki ng platito at kulay ginto, maningning sa gitna ng kadiliman. May mahaba itong balbas na gawa sa mga ugat ng puno at lumot. Ito ang itago nilang natin sa pangalang Bantay Sapa, ang engkantong sinasabi ni Lolo na naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng tubig mula pa noong unang panahon. Tumingin siya sa akin. Hindi ko naramdaman ang gutom o galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakakanilong awtoridad. Itinaas niya ang kanyang malapad na kamay at sa isang kumpas, ang agos ng sapa na kanina ay nagdadala sa akin sa kapahamakan ay biglang bumagal. Tila tumigil ang oras sa paligid namin. Huwag mo kaming pakialaman, Bantay. Isang boses ang umalingong mula sa kakahuyan. Boses iyon ng manananggal, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito paos, punong-puno ito ng puot. Ang Bantay Sapa ay hindi sumagot. Sa halip, hinawakan niya ako sa baywang. Ang kanyang hawak ay hindi masakit, tila isang malaking unan na bumabalot sa akin, pero ang lamig ng kanyang balat ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ibinaba niya ako sa kabilang pampang, ang pampang kung saan matatagpuan ang lumang Sanctuario de San Jose. Nang lamhapat ang mga paa ko sa lupa ng kapilya, naramdaman ko ang isang kakaibang init na damaloy sa aking katawan. Ang lensa na nakadikit sa balat ko ay tila natuyo at naglaho. Lumingon ako sa sapa at doon ko nakita ang tunay na pamumot. Ang manananggal, ang babaeng walang mukha, at ang mga nilalang na may mga mata sa dilim ay sabay-sabay na sumugod sa pampang, pilit na gustong tumawid patungo sa akin. Pero sa bawat hakbang nila sa lupang kinatatayuan ko, ang hangin ay naglalabas ng mga kislap ng asul na liwanag, tila may isang hindi nakikitang pader na nagbabaga sa bawat pagdampi nila. Nagsimulang maginay ang buong kakahuyan. Ang mga hiyaw ng galit ay naging mga panaghuwi ng sakit. Nakita ko si Tandang Tasia o ang manananggal na pilit na binabasag ang pader gamit ang kanyang mga kuko, hanggang sa ang kanyang mga daliri ay magsimulang magapoy at matupok. Ang kanyang mukha ay nagbago, naging mukha ng isang matandang nagmamakaawa, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling dilaw at puno ng sumpa. Leo, tulungan mo ako.
Leo, ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na gustong pumasok sa isip ko. Napaupo ako sa damuhan, nanginginig ang buong katawan habang yakap-yakap ang aking itak. Ang sugat sa aking binti ay humihinto na sa pagdulugo pero ang kirot ay nananatili. Mula sa pintuan ng abandonadong kapilya, may narinig akong isang mahinang kaloskos. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na suta na dahan-dahan lumabas. Ang kanyang mga mata ay mapuputi na, bulag na siya sa pisikal na mundo, pero ang kanyang kamay ay may hawak na isang lampara na ang liwanag ay hindi namamatay kahit sa gitna ng malakas na hangin. Pumasok ka sa loob, anak, sabi ng matanda. Hindi pa tapos ang gabi at ang mga nasa labas ay hindi pa tapos sa kanilang gutom. Ang bantay sapa ay binigyan ka lang ng pagkakataon pero ikaw ang dapat magtapos ng iyong sariling kwento. Pumasok ako sa loob ng kapilya. Ang loob ay puno ng mga sapot ng gagamba at mga sira-sirang bangko. Pero ang katahimikan dito ay hindi nakakatakot. Ito ay mapayapa. Gayunpaman, sa gitna ng altar, may napansin akong isang bagay na nakalagay sa itaas ng isang itim na tela. Isang pusong tumitibo pa rin, nakasabit sa isang gintong kawad, at naglalabas ng amoy na kaparehong-kapareho ng amoy ng maninanggal sa labas. Napatayo ang balahibo ko, doon ko napagtanto, ang puso ng maninanggal ay wala sa kanyang dibdib kanina. Narito ito sa loob ng banal na lugar, nakatago bilang isang proteksyon o baka bilang isang bitag. At sa labas, ang maninanggal ay nagsimulang tumawa ng malakas, isang tawa na yumanig sa mga bintanan sa lamin ng kapilya hanggang saan mga ito ay magsimulang mabasag. Leo, salamat sa pagdadala sa aking puso, bulong ng boses sa labas, kasabay ng pagwasak ng pintuan ng kapilya. Ang pintuan ng kapilya ay tumalsik, nawasak sa libo-libong piraso ng kahoy. Sa gitna ng alabok, pumasok ang maninanggal, hindi na lumilipad, kundi gumagapan sa sahig na parang isang dambuhalang gagamba. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pusong tumitibok sa altar. Ramdam ko ang hininga ng kamatayan, ang bawat pagtibok ng pusong yun ay tila sumasabay sa kaba ng sarili kong dibdib. Leo, ibigay mo sa akin, ang boses niya ay naging isang pagsamo na may halong banta. Tumingin ako sa matandang bulag na pari, na natili lang siyang nakatayo sa gilid. Ang kanyang lampara ay naglalabas ng isang maputlang liwanag na tila humahadlan sa kadiliman na pumasok ng tuluyan. Ang desisyon ay nasa iyo, anak. Ang pusong yan ang kanyang buhay, pero yan din ang kanyang sumpa, mahinahon yan sabi. Sa isang iglap, naalala ko ang lahat, ang amoy ng lansa, ang manakuko sa aking binti, ang babaeng walang mukha at ang takot na muntik nang pumatay sa akin. Hindi ko nahahayaan may sumunod pang biktima. Kinuha ko ang bote ng natitirang gas sa aking bulsa na hindi ko nabitawan sa sapa. Horde, sigaw ng maninanggal nang makita ang bala ko. Ibinuhos ko ang gas sa tumitibok na puso. Kasabay nito, itinaas ko ang aking itak at gamit ang huling lakas ng aking mga braso. Itinara ko ang talam sa gitna ng pusong yun. Isang nakakangilong tunog ng pagputok ang narinig, kasunod ang pag-apoy nito nang itama ko ang huling piraso ng posporo. Isang hiyaw na hindi ko makakalimutan kailanman ang umalinongaw sa buong kapilya. Ang maninanggal sa harap ko ay nagsimulang mabulok sa isang kisap mata. Ang kanyang mga bakbak ay naging abo, ang kanyang balat ay natuyo at nagbitak-bitik hanggang sa maging alabog na lang na tinamay ng hangin. Kasabay nito, ang lahat ng presensya sa labas, ang babaeng walang mukha, ang mga mata sa dilim, ay tila sabay-sabay na naglaho, iniwan ang kakahuyan sa isang binging katahimikan. Nang magliwanag ang silangan, natagpuan ko ang sarili kong nakasando sa pader ng kapilya. Pagod, sugatan, pero buhay. Wala na ang matanda, wala na ang lampara. Ang kapilya ay isang abandonadong guho na lang sa gitna ng niyugan. Tila ang lahat na nangyari ay isang masamang panaginip kung hindi lang dahil sa mga peklat sa aking binti at likod.
Kuya Demetrios, nakaligtas ako sa gabing iyon, pero iniwan ko ang probinsya kinabukasan din. Hanggang ngayon, dito sa syudad, hindi pa rin ako natutulog ng walang ilaw. Dahil tuwing ulan at tumatahimik ang paligid, tila naririnig ko pa rin ang mahinang tik-tik sa aking bintana na tila nagpapaalala na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Naghihintay lang ito ng susunod na pagkakataon.